Kabanata 79, tapos na. Hindi ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay hanggang sa kanyang naisakatuparan ang gawain na kanyang naparito upang gawin, at sa kanyang humihinga na hininga ay sinabi niya, naganap na. Juan Kapitulo 19 versikulo 30. Ang labanan ay nanalo. Ang kanyang kanang kamay at ang kanyang banal na bisig ay nakakuha sa kanya ng tagumpay. Bilang isang mananakop ay itinanim niya ang kanyang bandila sa walang hanggang kaitaasan. Hindi ba nagkaroon ng kagalakan sa gitna ng mga anghel? Ang buong langit ay nagtagumpay sa tagumpay ng tagapagligtas. Si Satanas ay natalo, at alam na ang kanyang kaharian ay nawala. Sa mga anghel at sa mga daigdig na hindi nahulog ang sigaw, natapos na, ay may malalim na kahalagahan. Para sa kanila gayon din para sa atin na ang dakilang gawain ng pagtubos ay naisakatuparan. Kasama natin ang mga bunga ng tagumpay ni Kristo. Hanggang sa kamatayan ni Kristo ay malinaw na nahayag ang katangian ni Satanas sa mga anghel o sa mga daigdig na hindi nahulog. Ang archipostata ay binihisan ng kanyang sarili ng panlilinlang na kahit ang mga banal na nilalang ay hindi naunawaan ang kanyang mga prinsipyo. Hindi nila malinaw na nakita ang kalikasan ng kanyang paghihimagsik. Ito ay isang nilalang na may kahangahangang kapangyarihan at kaluwalhatian na nagtakda ng kanyang sarili laban sa Diyos. Tungkol kay Lucifer sinabi ng Panginoon, iyong tinataka ng kabuuan, puno ng karunungan, at sakdal sa kagandahan. Ezekiel Kapitulo 28 versikulo 12. Si Lucifer ang naging takip na kerubin. Nakatayo siya sa liwanag ng presensya ng Diyos. Siya ang pinakamataas sa lahat ng nilalang, at nangunguna sa paghahayag ng mga layunin ng Diyos sa sansinukob. Pagkatapos niyang magkasala, ang kanyang kapangyarihang manlinlang ay higit na mapanlinlang, at ang paglalahad ng kanyang pagkatao ay lalong mahirap, dahil sa mataas na posisyon na kanyang hawak sa Ama. Nawasak sana ng Diyos si Satanas at ang kanyang mga karamay ng kasing dali ng paghahagis ng isang maliit na bato sa lupa, ngunit hindi niya ito ginawa. Ang paghihimagsik ay hindi dapat daigin sa pamamagitan ng puwersa. Ang mapanghikayat na kapangyarihan ay matatagpuan lamang sa ilalim ng pamahalaan ni Satanas. Ang mga alituntunin ng Panginoon ay wala sa ganitong kaayusan. Ang kanyang awtoridad ay nakasalalay sa kabutihan, awa, at pag-ibig, at ang paglalahad ng mga prinsipyong ito ay ang paraan na gagamitin. Ang pamahalaan ng Diyos ay moral, at ang katotohanan at pag-ibig ang siyang nangingibabaw na kapangyarihan. Layunin ng Diyos na ilagay ang mga bagay sa walang hanggang batayan ng katiwasayan, at sa mga konseho ng langit ay napagpasyahan na ang panahon ay kailangang ibigay para kay Satanas upang bumuo ng mga prinsipyo na siyang pundasyon ng kanyang sistema ng pamamahala. Sinabi niya na ang mga ito ay nakahihigit sa mga simulain ng Diyos. Ang panahon ay ibinigay para sa paggawa ng mga simulain ni Satanas, upang sila ay makita ng makalangit na sansinukob. Inakay ni Satanas ang mga tao sa kasalanan, at ang plano ng pagtubos ay naisakatuparan. Sa loob ng 4,000 taon, si Kristo ay gumagawa para sa pag-angat ng tao, at si Satanas para sa kanyang pagkasira at pagkasira. At ang makalangit na universo ay namasdan ang lahat. Nang si Jesus ay dumating sa mundo, ang kapangyarihan ni Satanas ay bumaling laban sa kanya. Mula sa panahon nang siya ay nagpakita bilang isang sanggol sa Bethlehem, ang mga agaw ay nagtrabaho upang isagawa ang kanyang pagkawasak. Sa lahat ng posibleng paraan ay sinikap niyang pigilan si Jesus na magkaroon ng perpektong pagkabata, walang kapintasang pagkalalaki, banal na ministeryo, at walang dangerous na sakripisyo. Pero natalo siya, hindi niya maakay si Jesus sa kasalanan. Hindi niya siya masiraan ng loob, o maitaboy siya mula sa isang gawaing ipinarito niya sa lupa upang gawin. Mula sa desyerto hanggang sa Kalbaryo, ang unos ng puot ni Satanas ay hamampas sa kanya, ngunit sa mas walang awa na pagbagsak nito, mas mahigpit na kumapit ang anak ng Diyos sa kamay ng kanyang ama, at nagpatuloy sa landas na may bahid ng dugo. Ang lahat ng pagsisikap ni Satanas na apihin at mapagtagumpayan siya ay inilabas lamang sa isang mas dalisay na liwanag ang kanyang walang bahid na pagkatao. Ang lahat ng langit at ang hindi nahulog na mundo ay naging mga saksi sa kontrobersya. Sa anong matinding interes ay sinundan nila ang mga pangwakas na eksena ng tunggalian. Nakita nila ang tagapagligtas na pumasok sa hardin ng Getsemani, ang kanyang kaluluwa ay yumuko sa sindek ng malaking kadiliman. Narinig nila ang kanyang mapait na sigaw, "Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito."
Mateo Kapitulo 26 versikulo 39. Nang ang presensya ng Ama ay inalis, nakita nila siya na malungkot na may pait ng kalungkutan na higit pa sa huling malaking pakikibaka sa kamatayan. Ang madugong pawis ay pinilit mula sa kanyang mga butas, at bumagsak sa mga patak sa lupa. 3 beses na binawi ang panalangin para sa kaligtasan mula sa kanyang mga labi. Hindi na matiis ng langit ang paningin, at isang mensahero ng kal-iwan ang ipinadala sa anak ng Diyos. Nakita ng langit ang biktima na ipinagkanulo sa mga kamay ng mga mamamatay tao, at may panunuya at karahasan ay nagmamadali mula sa isang tribunal patungo sa isa pa. Narinig nito ang mga panunuya ng kanyang mga mang-uusig dahil sa kanyang mababang kapanganakan. Narinig nito ang pagtanggi na may kasamang pagmumura at pagmumura ng isa sa kanyang pinakamamahal na disipulo. Nakita nito ang galit na gawain ni Satanas, at ang kanyang kapangyarihan sa mga puso ng mga tao. Oh, nakakatakot na eksena! Dinakip ng tagapagligtas sa hating gabi sa Getsemani, kinaladkad par ito mula sa palasyo patungo sa bulwagan ng paghuhukom, 2 beses na hinarap sa harap ng mga pari, 2 beses sa harap ng Sanhedrin, 2 beses sa harap ni Pilato, at 1 beses sa harap ni Herodes, tinutuya, hinampas, hinatulan, at pinalabas upang ipako sa krus, na dinadala ang mabigat na pasanin ng krus, sa gitna ng panaghoy ng mga anak na babae ng Jerusalem at ng panlilibak ng mga taong nagkakagulo. Pinagmamasdan ng langit ng may kalungkutan at pagkamangha si Kristo na nakabitin sa krus, ang dugong umaagos mula sa kanyang mga sugatang templo, at ang pawis na may bahid ng dugo na nakatayo sa kanyang noo. Mula sa kanyang mga kamay at paa ay bumagsak ang dugo, patak ng patak, sa batong binansagan para sa paanan ng krus. Ang mga sugat na dulot ng mga pako ay nakanganga habang ang bigat ng kanyang katawan ay nakaladkad sa kanyang mga kamay. Ang kanyang pinaghirapang hininga ay lumago ng mabilis at malalim, habang ang kanyang kaluluwa ay humihingal sa ilalim ng pasanin ng mga kasalanan ng mundo. Napuno ng pagtataka ang buong langit nang ang panalangin ni Kristo ay inialay sa gitna ng kanyang kakilakilabot na pagdurusa, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas Kapitulo 23 versikulo 34. Ngunit may nakatayong mga tao, na inanyuan sa larawan ng Diyos, na nagsasama-sama upang durugan ang buhay ng kanyang bagtong na anak. Napakagandang tanawin para sa makalangit na sansinukob. Ang mga pamunuan at mga kapangyarihan ng kadiliman ay nagtipon sa palibot ng krus, na naghagis ng malaimpyernong anino ng kawalan ng pananampalataya sa puso ng mga tao. Nang likhain ng Panginoon ang mga nilalang na ito upang tumayo sa harapan ng kanyang trono, sila ay maganda at maluwalhati. Ang kanilang kagandahan at kabanalan ay naaayon sa kanilang mataas na posisyon. Sila ay pinayaman ng karunungan ng Diyos, at binigkisan ng makapal na langit. Sila ay mga ministro ni Jehovah, ngunit sino ang makikilala sa mga nahulog na anghel ang maluwalhating mga serapi na minsang naglingkod sa mga kortes sa langit? Ang mga ahensya ni Satanas ay nakipag-ugnayan sa masasamang tao sa pag-akay sa mga tao na maniwala kay Kristo na pinuno ng mga makasalanan, at gawin siyang layo ng kasuklam-suklam. Ang mga nanlilibak kay Kristo habang siya ay nakabayubi sa krus ay napuno ng espiritu ng unang dakilang rebelde. Pinuno niya sila ng masasama at kasuklam-suklam na mga pananalita. Naging inspirasyon niya ang kanilang mga panunuya. Ngunit sa lahat ng ito ay wala siyang napala. May isang kasalanan kaya na natagpuan kay Kristo, kung siya sa isang partikular na sumuko kay Satanas upang makatakas sa kakilakilabot na pagpapahirap, ang kaaway ng Diyos at ng tao ay magtatagumpay. Iniyuko ni Kristo ang kanyang ulo at namatay, ngunit pinanghawakan niya ang kanyang pananampalataya at kanyang pagpapasakop sa Diyos. At narinig ko ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa langit, ngayon ay dumating na ang kaligtasan, at kalakasan, at ang kaharian ng ating Diyos, at ang kapangyarihan ng kanyang Kristo, sapagkat ang tagapag-akusa sa ating mga kapatid ay itinapon, na nagsusumbong sa kanila sa harap ng ating araw ng Diyos, at gabi. Apokalipsis Kapitulo 12 versikulo 10. Nakita ni Satanas na ang kanyang pagbabalat kayo ay napunit. Ang kanyang pangangasiwa ay inilatag sa harap ng mga hindi nahulog na anghel at sa harap ng makalangit na sansinukob. Inihayag niya ang kanyang sarili bilang isang mamamatay tao. Sa pamamagitan ng pagbubuhos ng dugo ng anak ng Diyos, inalis niya ang kanyang sarili mula sa pakikiramay ng mga makalangit na nilalang. Mula noon ay pinaghihigpitan ang kanyang trabaho.
Anumang saloobin ang maaari niyang ipagpalagay, hindi na niya mahihintay ang mga anghel nang sila ay nagmula sa mga korte sa langit, at sa harap nila ay inaakusahan ang mga kapatid ni Kristo na nakadamit ng mga kasuotan ng kadiliman at ng karumihan ng kasalanan. Ang huling link ng pakikiramay sa pagitan ni Satanas at ng makalangit na mundo ay naputol. Ngunit si Satanas ay hindi nawasak noon. Hindi pa nga naunawaan ng mga anghel ang lahat ng nasasangkot sa malaking kontrobersya. Ang mga prinsipyong nakataya ay dapat na mas ganap na may hayag. At para sa kapakanan ng tao, kailangang ipagpatuloy ang pag-iral ni Satanas. Dapat makita ng tao at maging ng mga anghel ang kaibahan ng prinsipe ng liwanag at ng prinsipe ng kadiliman. Dapat siyang pumili kung sino ang kanyang paglilingkuran. Sa pagbubukas ng malaking pagtatalo, ipinahayag ni Satanas na ang kautusan ng Diyos ay hindi maaaring sundin, na ang katarungan ay hindi naaayon sa awa, at na, kung ang kautusan ay labagin, magiging imposible para sa makasalanan na mapatawad. Bawat kasalanan ay dapat matugunan ang kaparusahan nito, hinimok ni Satanas, at kung patawarin ng Diyos ang kaparusahan ng kasalanan, hindi siya magiging Diyos ng katotohanan at katarungan. Nang nilabag ng mga tao ang batas ng Diyos, at nilabag ang kanyang kalooban, nagbunyi si Satanas. Napatunayan, ipinahayag niya, na hindi masusunod ang batas, hindi mapapatawad ang tao. Dahil siya, pagkatapos ng kanyang paghihimagsik, ay pinalayas mula sa langit, inangkin ni Satanas na ang sangkatauhan ay dapat na tuluyang ikulong mula sa pagsang-ayon ng Diyos. Hindi maaaring maging makatarungan ng Diyos, hinimok niya, ngunit nagpapakita ng awa sa makasalanan. Ngunit kahit bilang isang makasalanan, ang tao ay nasa ibang posisyon kaysa kay Satanas. Si Lucifer sa langit ay nagkasala sa liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa kanya na walang ibang nilalang na binigyan ng kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Sa pag-unawa sa katangian ng Diyos, alam ang kanyang kabutihan, pinili ni Satanas na sundin ang kanyang sariling makasarili, malayang kalooban. Ang pagpipiliang ito ay pinal. Wala nang magagawa pa ang Diyos para iligtas siya. Ngunit ang tao ay nalinlang, ang kanyang isipan ay nagdilim sa pamamagitan ng katusuhan ni Satanas. Ang taas at lalim ng pagmamahal ng Diyos ay hindi niya alam. Para sa kanya ay may pag-asa sa isang kaalaman sa pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanyang pagkatao ay maaaring maibalik siya sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, ang awa ng Diyos ay nahayag sa mga tao, ngunit hindi isinasantabi ng awa ang katarungan. Ang batas ay naghahayag ng mga katangian ng karakter ng Diyos, at ni isang tuldok o kudlit nito ay hindi maaaring baguhin upang matugunan ang tao sa kanyang nahulog na kalagayan. Hindi binago ng Diyos ang kanyang batas, ngunit inihain niya ang kanyang sarili, kay Kristo, para sa pagtubos ng tao. Ang Diyos ay kay Kristo, pinagkasundo ang mundo sa kanyang sarili. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 19. Ang kautusan ay nangangailangan ng katwiran, isang matuwid na buhay, isang sakdal na pagkatao, at ang taong ito ay hindi dapat magbigay. Hindi niya matugunan ang mga pag-aangkin ng banal na batas ng Diyos. Ngunit si Kristo, na pumarito sa lupa bilang tao, namuhay ng isang banal na buhay, at nagkaroon ng perpektong katangian. Ang mga ito ay kanyang iniaalok bilang isang libreng regalo sa lahat ng tatanggap nito. Ang kanyang buhay ay nakatayo para sa buhay ng mga tao. Sa gayon mayroon silang kapatawaran sa mga kasalanang nakaraan, sa pamamagitan ng pagtitiis ng Diyos. Higit pa rito, binibigyan ni Kristo ang mga tao ng mga katangian ng Diyos. Binubuo niya ang pagkatao ng tao ayon sa pagkakatulad ng banal na katangian, isang magandang tela ng espiritual na lakas at kagandahan. Sa gayon ang mismong katwiran ng kautusan ay natutupad sa mananampalataya kay Kristo. Ang Diyos ay maaaring maging matuwid, at ang nagpapawalang sala sa Kanya na naniniwala kay Jesus. Roma Kapitulo 3 Versikulo 26. Ang pag-ibig ng Diyos ay naipahayag sa Kanyang katarungan ng hindi bababa sa Kanyang awa. Ang katarungan ay ang pundasyon ng Kanyang trono, at ang bunga ng Kanyang pag-ibig. Layunin ni Satanas na ihiwalay ang awa sa katotohanan at katarungan. Sinikap niyang patunayan na ang katwiran ng batas ng Diyos ay isang kaaway ng kapayapaan. Ngunit ipinakikita ni Kristo na sa plano ng Diyos sila ay walang hiwalay na pinagsama, hindi maaaring umiral ang isa kung wala ang isa. Ang awa at katotohanan ay pinagtagpo,
ang katwiran at kapayapaan ay naghalikan sa isa't isa. Awit Kapitulo 85 Bersikulo 10. Sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan, pinatunayan ni Kristo na ang katarungan ng Diyos ay hindi sumisira sa kanyang awa, ngunit ang kasalanan ay maaaring mapatawad, at ang kautusan ay matuwid, at maaaring ganap na masunod. Ang mga paratang ni Satanas ay pinabulaanan. Binigyan ng Diyos ang tao ng di mapagkakamalang katibayan ng kanyang pag-ibig. Isa na namang panlilinlang ang ipapasulong ngayon. Ipinahayag ni Satanas na sinira ng awa ang hustisya, na ang kamatayan ni Kristo ay nagpawalang bisa sa batas ng Ama. Kung ito ay posible para sa kautusan na mabago o maalis, kung gayon si Kristo ay hindi kailangang mamatay. Ngunit ang pagpapawalang bisa sa batas ay magiging walang kamatayang paglabag, at ilagay ang mundo sa ilalim ng kontrol ni Satanas. Dahil ang batas ay walang pagbabago, dahil ang tao ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin nito, kaya si Jesus ay itinaas sa krus. Ngunit ang mismong paraan kung saan itinatag ni Kristo ang batas na kinakatawan ni Satanas bilang pagsira nito. Dito darating ang huling labanan ng malaking kontrobersya sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Na ang batas na sinalita sa pamamagitan ng sariling tinig ng Diyos ay mali, na ang ilang mga detalye ay isinantibi, ay ang pag-aangkin na ngayon ay inilalagay ni Satanas. Ito ang huling dakilang panlilinlang na dadalhin niya sa mundo. Hindi niya kailangang sakta ng buong batas, kung maakay niya ang mga tao na baliwalain ang isang utos, ang kanyang layunin ay natamo. Sapagkat, sinumang tumutupad sa buong kautusan, at gayon may nagkakasala sa isang punto, siya ay nagkasala sa lahat. Santiago Kapitulo 2 Bersikulo 10. Sa pamamagitan ng pagsang-ayon na labagin ang isang tuntunin, ang mga tao ay dinadala sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Sa pagpapalit ng batas ng tao sa batas ng Diyos, sisikapin ni Satanas na kontrolin ang mundo. Ang gawaing ito ay inihula sa hula. Tungkol sa dakilang apostatang kapangyarihan na siyang kinatawan ni Satanas, ito ay ipinahayag, siya ay magsasalita ng mga dakilang salita laban sa kataas-taasan, at kanyang papahihirapan ang mga banal ng kataas-taasan, at iisiping baguhin ang mga panahon at mga batas, at sila ay magiging ibinigay sa kanyang kamay. Daniel Kapitulo 7 Bersikulo 25. Tiyak na itatakda ng mga tao ang kanilang mga batas upang kontrahin ang mga batas ng Diyos. Sisikapin nilang pilitin ang budi ng iba, at sa kanilang kasigasigan na ipatupad ang mga batas na ito ay aapihin nila ang kanilang kapwa-tao. Ang pakikidigma laban sa batas ng Diyos, na sinimulan sa langit, ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng panahon. Ang bawat tao ay susubok. Ang pagsunod o pagsuwi ay ang tanong na pagpapasya ng buong mundo. Lahat ay tatawagan upang pumili sa pagitan ng batas ng Diyos at ng mga batas ng tao. Dito iguguhit ang linya ng paghahati. Magkakaroon ngunit dalawang klase. Ang bawat karakter ay ganap na mabubuo, at lahat ay magpapakita kung pinili nila ang panig ng katapatan o ng paghihimagsik. Pagkatapos ay darating ang wakas. Ipagtanggol ng Diyos ang kanyang batas at ililigtas ang kanyang mga tao. Si Satanas at ang lahat ng sumama sa kanya sa paghihimagsik ay puputulan. Ang kasalanan at ang mga makasalanan ay mapapahamak, ugat at sanga. Malakyas Kapitulo 4 Bersikulo 1, si Satanas ang ugat, at ang kanyang mga tagasunod ang mga sanga. Ang salita ay matutupad sa prinsipe ng kasamaan, sapagkat inilagay mo ang iyong puso na gaya ng puso ng Diyos, dilipulin kita, o nakatikip na kerubin, mula sa gitna ng mga batong apoy. Ikaw ay magiging isang kakilabutan, at hindi ka na kailanman magiging higit pa. Kung magkagayoy, ang masama ay mawawala, oo, iyong titingnang masikap ang kanyang dako, at hindi na mangyayari, sila ay magiging parang hindi naging sila. Ezekiel Kapitulo 28 Bersikulo 6 hanggang 19, Awit Kapitulo 37 Bersikulo 10, Obadiah 16. Ito ay hindi isang gawa ng di makatwirang kapangyarihan sa bahagi ng Diyos. Ang mga tumatanggi sa kanyang awa ay umaani ng kanilang inihasik. Ang Diyos ang bukal ng buhay, at kapag pinipili ng isang tao ang paglilingkod sa kasalanan, humiwalay siya sa Diyos, at sa gayon ay humihiwalay siya sa buhay. Siya ay nahiwalay sa buhay ng Diyos. Sabi ni Kristo, lahat ng napupuot sa akin ay umiibig sa kamatayan. Efeso Kapitulo 4 Bersikulo 18, Kawikaan Kapitulo 8 Bersikulo 36.
Binibigyan sila ng Diyos ng pag-iral para sa isang panahon upang mapaunlad nila ang kanilang pagkatao at maihayag ang kanilang mga prinsipyo. Natapos ito, natatanggap nila ang mga resulta ng kanilang sariling pinili. Sa pamamagitan ng isang buhay ng paghihimagsik, inilalagay ni Satanas at ng lahat ng nakikiisa sa kanya ang kanilang mga sarili ng hindi naaayon sa Diyos na ang kanyang mismong presensya ay para sa kanila ay isang apoy na tumutupok. Ang kaluwalhatian niya na pag-ibig ang sisira sa kanila. Sa simula ng malaking kontrobersya, hindi ito naunawaan ng mga anghel. Kung si Satanas at ang kanyang hukbo noon ay naiwan na umani ng buong resulta ng kanilang kasalanan, sila ay napahamak, ngunit hindi magiging maliwanag sa mga makalangit na nilalang na ito ang hindi may iwasang resulta ng kasalanan. Ang pagdududa sa kabutihan ng Diyos ay nananatili sa kanilang isipan bilang masamang binhi, upang magbunga ng nakamamatay na bunga ng kasalanan at kabehan. Ngunit hindi gayon kapag ang malaking kontrobersya ay natapos na. Pagkatapos, ang plano ng pagtubos ay natapos na, ang katangian ng Diyos ay nahayag sa lahat ng nilikhang katalinuhan. Ang mga tuntunin ng kanyang batas ay nakikitang perpekto at hindi nababago. Pagkatapos ay ipinakita ng kasalanan ang kalikasan nito, si Satanas ang kanyang pagkatao. Kung magkagayon ang pagpuksa sa kasalanan ay magpapatunay sa pag-ibig ng Diyos at magtatatag ng kanyang karangalan sa harap ng sansinukob ng mga nilalang na nalulugod na gawin ang kanyang kalooban, at sa kanilang puso ay ang kanyang batas. Kung gayon, naway magalak ang mga anghel habang tinitingnan nila ang krus ng tagapagligtas, sapagkat kahit na hindi nila naunawaan ang lahat noon, alam nila na ang pagkawasak ng kasalanan at ni Satanas ay tiyak na magpakailanman, na ang pagtubos ng tao ay natiyak, at na ang sansinukob ay ginawang walang hanggang ligtas. Si Kristo mismo ay lubos na naunawaan ang mga resulta ng sakripisyong ginawa sa Kalbaryo. Sa lahat ng ito ay umasa siya nang sa krus siya ay sumigaw, natapos na. Dito nagtatapos ang Kabanata 79. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.